Kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, makisamahan niyo po ako dito po sa Aklat ng Marcos. Ang kabanata po ay 16, mga talatang 1 hanggang 8. Marcos, kabanatang 16, ang mga talata po ay 1 hanggang 8. At ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon ay ang muling pagkabuhay ni Jesus, bukal ng pag-asa at kagalakan. Inayayahan ko po kayo na magsitayo bilang pagbibigay galang ng sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa talatang 1 ng kabanatang 16 ng Aklat ng Marcos, at nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagka umagang-umaga ng unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw, at kanilang pinag-usapan sino kaya ang ating magpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan. At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat yaoy totoong malaki. At nang pagkapasok sa libingan, ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamtan ng isang damit na maputi at sila'y nangagitla. At sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong mangagitla. Hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapwat magsiyaon kayo. Sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo." At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangagitla, at hindi sila nangagsasabi ng anuman sa kanino man, sapagkat sila'y nangatatakot. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Mga kapatid, minsan po ba naisip ninyo kung ano kaya po yung pwedeng mangyari kung sakali lang po na hindi nabuhay muli ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus? Paano po kaya kung nahinto na po ang araw noong Biyernes Santo at wala pong tinatawag na selebrasyon ng linggo ng pagkabuhay? Ano po kaya ang kasiguraduhan natin, mga kapatid, na nagtagumpay po ang ating tagapagligtas na bayaran ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo kung nananatili po siyang patay at nabubulok doon po sa kanyang libingan? Ano po kaya ang kasiguraduhan natin na bagamat tayo po ay mamamatay, ay bubuhayin po tayong muli, gayong yung mismong nangako po sa atin ito ay hindi po napagtagumpayan ng kamatayan? Ano po kaya ang kasiguraduhan natin na hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoong Hesus sa lahat po ng kanyang mga ipinangako po sa atin, kung yung mismong ipinangako po niya na bagamat siya ay mamamatay ay sa ikatlong araw ay siya ay mabubuhay muli, ay hindi po niya nagawa? Kung ang saligan po at pundasyon ng ating pananampalataya ay isa po palang talunan at sinungaling, saan po kaya tayo maaaring humugot ng lakas at pag-asa tungo sa buhay na walang hanggan? Paano po kaya tayo makasisigurado sa buhay na walang hanggan kung yung mismong nangako po sa atin ito ay hindi po muling nabuhay? You see, mga kapatid, ang napakalaking iskandalo at konsekwensya na idudulot po sa ating pananampalataya at maging sa atin pong buhay kung sakali po talagang hindi nabuhay ang ating Panginoon. Ngunit purihin po natin, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas sa umaga pong ito, dahil po sa liwanag ng kanyang mga itinuturo sa kanyang banal na salita. Sinasabi po nito na siya po'y muling nabuhay sa mga patay. Hindi po siya nagapi ng kamatayan. Siya po ay nagtagumpay sa kanyang misyon na tayo po ay kanyang tubusin sa lahat po ng ating mga karumihan at konsekwensya ng ating mga kasalanan. Mga kapatid at mga minamahal, tungkol po diyan ang kasaysayan
na binasa po natin kanina lamang po, dun po sa teksto po nating ngayon umaga. Ito po ay pumapatungkol sa mga tala po, mga report or record ni San Marcos tungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yung main idea, mga kapatid, na nakuha po natin sa mga talatang ating binasa na gusto ko pong i-convey sa inyo dito po sa pangangaral na ito, ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay pwede po nating paghugutan ng matibay na pag-asa at kagalakan sa ating mga buhay. So maasa po ako, mga kapatid, sa pagtatapos ng pangangaral po na ito, atin pa pong lubusang maiintindihan ang kahalagahan ng muling pagkabuhay at kung paano po natin ito ma-relate sa pang-araw-araw po nating buhay, lalo na po sa tuwing tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. So hinati ko lamang po yung ating pangangaral sa 4 na bahagi na pwede nyo pong isulat para po inyong masundan. Ang una po ay pinamagatan nating ang tagpo in verses 1 and 2, ang tagpo. Pangalawa, ang problema in verses 3 to 5. Pangatlo, ang muling pagkabuhay in verses 6 to 7. At panghuli, ang katapusan in verse 8. Ang tagpo, ang problema, ang muling pagkabuhay, at ang katapusan. So isa-isahin po nating pag-aralan ngayon, mga kapatid. Ang una po ay pinamagatan nating ang tagpo. In verses 1 and 2, mababasa po ninyo yung tagpo or setting ng istorya po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So dito po makikita ninyo, mga kapatid, kung sino yung mga unang nakasaksi ng dakilang pangyayari pong ito sa kasaysayan at kung kailan po ito nangyari. Again, ang sabi po sa verses 1 and 2, at nang makaraan ang Sabat, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagka umagang-umaga ng unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. So yung pangyayari daw po na ito ayon sa talata natin pong binasa ay nangyari makaraan po ng Sabat. Ayon po doon sa talatang 1. At ito daw ay nangyari, sabi sa verse 2, pagka umaga ng unang araw ng sanglinggo. So yung Sabat po, na ipinangingilin po ng mga Hudyo tuwing Sabado ay nagsisimula po mula ng Biyernes ng alas 6 ng hapon at nagtatapos po ito ng Sabado ng pareho din pong oras. So yun po yung oras ng Sabat po nila. At nung panahon pong ito, bawal po silang gumawa ng kahit ano at asikasuhin yung labi ng ating Panginoong Hesukristo noong siya po ay namatay sa krus noon pong Biyernes Santo. So, kaya kung magtataka kayo, bakit hindi sila nagpunta after namatay agad ang ating Panginoong Hesukristo at nalibing siya? No? Dahil po natapat na araw ng Sabat, nung panahon po yun, bawal nilang galawin ang bangkay ng ating Panginoong Hesukristo. Bawal silang gumawa ng mga bagay na ito. Kaya po nung madaling araw po mismo, ng unang araw ng linggo, yan po ay linggo mismo. Araw po mismo ng linggo. Araw na kamukha ng araw natin ngayon, no? Nagsiroon po yung ilang mga babae na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo upang magpakita po sila ng kanilang pagmamahal at respeto sa labi ng kanila pong tagapagligtas. Ang ilan po sa mga kababahiyang ito na binanggit sa talata ni San Marcos ay sina Maria Magdalena. Kung naalala niyo po si Maria Magdalena, isa po siyang babae na dati po siyang inaalihan ng 7 mga demonyo na pinagaling po ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita niyo po yan sa aklat na Lucas, kabanatang 8, talatang 32. Ang isa pang babae diyan ay pinangalanang si Maria, na ina po ni Santiago, na isa po sa mga apostol ni Kristo. At yung isang babae po ay nagngangalang si Salome. Siya po ay ina ni Juan at isa pa pong Santiago, kasi marami pong Santiago nung panahon pong ito. At kung babasahin po natin yung iba pang mga parallel passage po nito, mga kapatid, tungkol po sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, gaya po halimbawa ng tala ni San Lucas sa kabanatang 24, talatang 10, makikita nyo po doon na maliban po sa mga babaeng binanggit dito ni San Marcos, meron pa po silang ibang mga kasama.
Ang isa po sa kanilang kasama ay nagngangalang si Joanna. Nasaan ba si Joanna Marie? Ano? Nasa Bible pala pangalan mo, no? Joanna Marie. Ano? Si Joanna po pala yung unang nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At ang isa pang babae ay meron pa silang isang kasama maliban kay Joanna ay hindi na po siya pinangalanan. So all in all, mga kapatid, nasa 50 babae yung dumalaw sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo nung panahon pong ito. And by the way, mga kapatid, yung libingan po noong mga panahon pong ito ay hindi po gaya ng mga libingan na nakikita po natin ngayon sa mga sementeryo kung saan naroroon po yung ating mga mahal sa buhay na nasa ilalim po ng hukay at selyado po ng semento. So hindi po baka naiisip nyo ganun yung klase ng libingan ng ating Panginoong Hesukristo nung time po na ito. Yung libingan po nila noong araw ay nasa loob po ng isang kuweba. So kapag po ikaw ay mayaman, solo ka dun sa kuweba, na wala kang kasamang iba. Pagka naman ikaw ay medyo kapos sa buhay, nasa isa kang kuweba pero may mga kasama ka doon na ibang mga bangkay. Para din naman po sa panahon natin ngayon, di po ba? Pagka mayaman ka, may sarili kang mosileo. Kapag ka medyo kapos ka sa buhay, meron kang mga kasama doon sa iyong libingan. So yung labi po ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa libingan ng pangmayaman. Ano? Ibig sabihin, solo po siya. Bakit po natin nasabi, mga kapatid? Sapagkat kung titingnan niyo po yung konteksto ng talata, o tataas natin yung basa in chapter 15, verses 42 to 47 ng aklat ni Marcos, matapos pong mamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus, kinuha po siya ng isang lalaki na nagngangalang Jose, na taga Arimatea. At ito pong si Jose na ito, mga kapatid, kung babasahin niyo yung talata, ay isa pong maimpluwensya at mayaman na tao. So, alam po natin na yung kanyang biniling libingan ay pangmayaman din. Ano po? At doon niya inilagay ang atin pong tagapagligtas. So, yung libingan pong ito na kuweba na nabanggit ko kanina, ay meron po itong napakalaking pintuang bato na hindi po basta-basta maitutulak ng tao. Po. At kaya po ang pinoproblema po ng mga babae na dadalaw sana sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo, kung papansin niyo yung verse 3 ng Marcos 16, ay kung paano po nila ito bubuksan sapagkat ang libingan po, ay yung pintuan ng libingan ay talaga naman po napakalaki. Imagine niyo, pamigit kumulang 5 silang babae pero pinoproblema pa rin nila kung paano pagugulungin yung pintuang bato ng libingan ng ating Panginoong Hesus. Now, bakit po nagpunta yung mga babaeng binanggit ko kanina sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo? Maaaring tinatanong po ninyo. Ang sabi po doon sa verse 1, nagpunta po sila doon para daw po pahiran ng pabango yung ating tagapagligtas. No, ito po ay sapagkat hindi po kaugalian po kasi ng mga Hudyo na mag-imbalsamo ng mga patay. Hindi po nila ini-imbalsamo yung kanilang mga patay. Kaya naman po, nangangamoy po talaga yon sa loob po ng kuweba. At bilang tanda po ng kanilang respeto, pagmamahal at pagpapahalaga doon po sa kanilang yumaong mahal sa buhay, ang ginagawa po nila ay pinapahiran po nila ito ng matatapang na pabango para makontra yung namamahong bangkay doon po sa loob ng libingan. So dito po mga kapatid, makikita ninyo, nalabis po yung talagang pag-ibig, pagpapahalaga nila sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi muna nila ginawa yung kanilang mga gawaing bahay, di po ba? Hindi po muna sila naghintay ng hapon na tapos na ang lahat ng mga pwede nilang gawin. Pagkagising po nila ng umaga, ang madaling araw po ng mga panahong ito, ng araw ng linggo, ang una po nilang ginawa, mga kapatid at mga minamahal, ay pumunta sila sa labi ng ating Panginoong Hesukristo at doon po sila nag-pay ng respect doon po sa kanyang bangkay. Ngunit kapansin-pansin nyo din po mga kapatid dito na sa tagpo pong ito, hindi pa rin po nila nauunawaan, gaya po ng ibang mga alagad, yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay muling mabubuhay noong ikatlong araw. Bakit ko po nasabi? Kasi may dala pa po silang mga pabango para pahiran yung bangkay ng ating Panginoong Hesukristo. So yan po mga kapatid, yung tagpo or setting ng puling pagkabuhay ng ating Panginoon. Now, tingnan naman po natin yung problema na kanilang kinaharap at this point. At yan po tayo dadako sa pangalawa nating punto, which is ang problema. In verses 3 to 5,
mababasa niyo po diyan yung problema o yung conflict na naranasan po ng mga babaeng ito pagdating po nila mismo doon sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung unang problema po na kanilang kinaharap ay kung sino po yung magbubukas ng libingan. Sabi po doon sa verse 3, at kanilang pinag-uusapan sino kaya ang ating pagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan. Sobrang laki po marahil ng pintuang ito o upang problemahin po ito ng 5 mga babae na pumunta doon sa libingan pong iyon. Pero laking gulat po nila mga kapatid na pagdating po nila mismo doon sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo ay nakabukas na po ito. No? Sabi doon sa verse 4, at pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat yaoy totoong malaki. So somehow mga kapatid, yung una nilang problema ay na-solve na, hindi na kung paano po nila mabubuksan yung malaking pintuan ng batong ito, pero hindi nila alam kung paano iyon nangyari. Dumating na lang sila, nakita nila bukas na yung libingan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi po roon natatapos yung kanilang problemang kinaharap sa mga pagkakataong ito. Sapagkat pagpasok po nila doon sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo, nawawala po ang kanyang bangkay. Bagkos ang nakita nila ay isang binata na hindi pa po nila kakilala. Tingnan niyo po doon sa verse 5, ang sabi diyan, at pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamtan ng isang damit na maputi at sila'y nangagitla o sa ibang salin nangatakot sila. No? Kayo ba naman mga kapatid? Papasok ka sa isang kuweba ng libingan na napakadilim, tahimik, at tawag din malamig. Di ba alam niyo naman sa kuweba, malamig, ano? Hindi po ba kayo kikilabutan kapag po bigla-bigla may nakita kayo nakaputi, nakaupo doon sa libingan? Ano, naalala ko tuloy yung habang hinahatid ko yung dalawa nating kabataan kahapon. Kung bakit ba naman nadaan kami sa isang sabana, at ang gusto nilang ikwento sa akin ay yung mga nagpapakita daw doon sa sabana na yun. Sabi ko, mga anak, baka nakakalimutan ninyo, mag-isa na lang ako pa uwi. Ang bihira ka ako tong mga bata na to. Porket sila nakauwi na, ako na lang mag-isa pa uwi. Tsaka ako kwentuhan na meron daw biglang nakaputi, na aangkas bigla, na nakangiti. Dito tuloy ako tumingin sa side mirror ko. Pauwi ako. Pakabilis ko, no? So, ano pa ho yun? Sa sabana pa po yun, ano? Paano pa, imagine niyo dun sa kuweba na madilim. Diba? Dun sa sabana, kahit paano may mga tao-tao ka pang makikita. So, imagine mo, pumasok ka sa kuweba, libingan, madilim, malamig. Tapos, bigla ka man makikita, nakaputi. Diba? So, maintindihan naman po natin yung mga babae na to kung bakit sila natakot. Ano, kung lalagay po tayo sa kanilang lugar. So, sino po ba yung binatang ito na kanilang nakita na siguro inakala po nilang multo po? Kung babasahin po, hindi po binanggit niya sa Marcos, pero kung babasahin niyo po yung parallel verses po nito doon sa Matthew 28 verses 2 to 7, kasi pinapahayag din doon ni Mateo kung paano nabuhay muli ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi naman pinangalanan, sinabi niya kung ano yung lalaking nakita nila. At yan po pala mga kapatid ay isang anghel. Anghel ng Panginoon. Ayon po kay San Lucas, hindi lang nga po isa yung anghel na nakita doon, kundi 2. So, isa na lamang po yung sinulat ni Marcos sapagkat nag-focus na lang po siya doon sa nagsalita. Ano po? So, yun po yung pangyayari po nito. At ang malaking tanong po ngayon, mga kapatid, nabuksan na yung libingan, napasok na nila ang mismong pinaghigaan sa Panginoon Jesucristo, merong isang lalaki. Ang tanong, nasaan naroroon ang labi ng ating tagapagligtas? Nasaan naroroon ang bangkay ng ating Panginoong Hesukristo? At makikita po natin ang sagot doon lamang po sa mga kasunod na talata in verses 6 to 7 kung saan po nanggaling yung pangatlo po nating punto na pinamagatan nating ang muling pagkabuhay. So dito po mga kapatid, makikita po ninyo ang mabuting balita mula po mismo sa bibig ng isang anghel. Ang sabi po doon sa verse 6,
At sinabi niya sa kanila, yung anghel ang nagsasalita ho dito, huwag kayong mga gitla o matakot. Hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. So dito po nabasa natin ang napaka-laking himala na babago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Na si Kristo na namatay sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan ay nagtagumpay sa kanyang misyon. At ito po ay masasabi nating tagumpay sapagkat siya po ay nabuhay muli mula sa mga patay. Ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang pinakamatibay po na patunay na siya nga po talaga ang itinalagang tagapagligtas mula sa kabayaran at kapangyarihan ng atin pong mga kasalanan. At maliban po dito, mga kapatid, ang pagkabuhay muli ni Kristo ang siya nagpapatunay na tinanggap po ng Ama ang ginawa niyang sakripisyo para bayaran ang ating mga kasalanan. Nung sinabi po ng Panginoong Jesus, yung mga katagang, it is finished, tetelestai, naganap na, bago siya mamatay, doon sa krus ng Kalbaryo, ang amen, ang pagsag-ayon ng Ama, na naganap na nga ang pagtutubos sa kasalanan ng mga tao, ay yung kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, wala tayong garantiya na tinanggap ng Ama ang kanyang ginawang sakripisyo para bayaran ang atin pong mga kasalanan. Ngunit purihin at sambahin ang ating Panginoon. Dakilain po natin siya sa umaga pong ito sapagkat sinasabi po ng kanyang mga salita na siya'y nabuhay muli. Siya'y nagtagumpay sa kanyang misyon na tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. At dahil po dyan, mga minamahal, meron po tayong napakatibay na pag-asa na bagamat tayo po ay mamamatay, tayo po ay bubuhayin kung paano ang ating tagapagligtas ay muling nabuhay mula sa mga matay. Again, ang sabi ng anghel sa libingan, siya'y nagbangon. Wala siya rito. He has risen. He is not here. Matapos po ng dakilang pahayag na ito ng anghel tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus, meron po siyang inutos sa mga babae. Ang sabi po doon sa verse 7, datapwat magsiyaon kayo. Sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. So dito po nabasa natin na pinatatawag po ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad upang makipagkita siya sa kanila doon po sa lugar na tinatawag na Galilea. Ngunit gusto kong mapansin ninyo, mga kapatid, dito si Apostol Pedro. Napansin niyo po ba yon? In special mention ng anghel, si Apostol Pedro. Ulitin ko, ibasa, no? Sabi niya, magsiyaon kayo, sabihin niyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro. Di ba kasama naman si Pedro sa mga alagad? Pero bakit special mention si Pedro? So hindi po dahil siya ay leader ng mga apostles, mga kapatid. Ngunit kung maalala po ninyo yung kasaysayan bago po mangyari ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po ba nagpulasan yung mga alagad? Bago mangyari yung muling kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, bago siya usigin, nagpapagalingan yung mga alagad eh. Diba? At ang isa sa pinakamayabang at bida-bida sa mga alagad na ito, si Apostol Pedro. No? Nung sinasabi ni Jesus, mamamatay na siya, sabi ni Pedro, magkakatayag na. No? Iiwan ka na itong mga hinayupak na to. Pero ako, hindi kita iiwan, Panginoong Jesus, magkamatayan na. Sabi ng mga alagad, ako rin, hindi rin kita iiwan. Kayo po ang aming guro, kayo po ang aming tagapagligtas. Pero alam niyo po ang nangyari, mga kapatid, nung hinuli ng ating Panginoong Jesus, isa-isang nagpulasan ng kanyang magagaling na alagad, yan ang problema sa atin minsan, magaling tayo sa salita, kulang tayo sa gawa, At ganyan po yung nangyari, At si Apostol Pedro, alam niyo po ang
nangyari kay Apostol Pedro, hindi po ba? 3 beses niyang ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo. At alam, kung babasahin niyo yung gospel accounts, after po nung mangyari, hiyang-hiya, walang muka na maiharap si Pedro. No? Bumalik na nga lang siya sa pangingisda. No? Dahil hiyang-hiya siya sa Panginoong Jesus. Dahil ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses niyang ipinagkanulo ang kanyang hari at tagapagligtas. Pero mga kapatid, ang gusto kong makita ninyo dito sa talatang ito, hindi po nagtanim ng galit ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kanyo? Hindi niya sinabi, tawagin mo yung mga alagad. Pwera lang kay Pedro, ha? Tandang-tanda ko yung 3 beses ako niyang pinagkanulo, eh. Di ba tayo ganun, eh? No? Halimbawa, nung panahon na inaapi tayo dahil tayo walang kakayanan, tandaan nyo to. Ang pagbangon ko, no? Tatandaan ko lahat ng mga taong hindi sa amin, nagmaliit sa amin, no? So, pero ang Panginoong Jesus, hindi ganun yung kanyang ugali. Ano? Sinama niya si Pedro na tinawag, in special mention niya si Pedro sapagkat si Pedro hiyang-hiya nung panahong ito. No? Palagay ko, kung hindi yung sinabi ng Panginoon, hindi siya pupunta dahil wala siyang mukhang maiharap sa Panginoong Jesus. Handa pa rin po siyang tanggapin ng ating Panginoong Jesus kahit po siya ay nagkamali, kahit po siya ay natuwag. Sabihin natin kahit siya ay nagtaksil nung panahon na mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay mamamatay. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid, kung bakit pa rin siya tinanggap bilang kasama sa mga alagad? Ito po ay sapagkat yung karuwagan, yung kasinungalingan at kayabangan ni Pedro ay binayarang lahat ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo at napatunayang ito ay binayarang lahat at nagtagumpay dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli. So kasama yon sa tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi mahalaga kay Kristo yung naging response ni Pedro nung time na yun. Ang mahalaga kay Kristo, hinugasan ko ng lahat ang kasalanan ni Pedro. Hinugasan ko ng lahat ang kasalanan ng mga alagad. At yan ay napagtagumpayan ko sa pamamagitan ng aking pagkabuhay muli. Mga kapatid, mga minamahal, yung istorya po ni Pedro ay istorya ng bawat isa sa atin. Mahaling natatawa tayo kay Pedro, pero kung in reality, ganyan po ang istorya natin. No? Every time na umaawit tayo sa Panginoon ng mga magagandang awit sa Kanya, every time na kino-confess natin sa ating kapwa na tayo ay hindi magtataksil kayong lahat, ako hindi magtataksil, o tatalikod, pero day by day, alam natin, mga kapatid, mga minamahal, pine-fail natin, nasasaktan natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo marahil nakakapagbasa ng Bible araw-araw, hindi po ba, na talagang dumudurog sa puso natin kasi alam natin na iyon ay oras na dapat binibigay natin sa Panginoon. Nakakapanood pa rin tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa social media. Pagsinungaling pa rin po tayo, hindi pa rin po tayo nakakasunod sa mga usapan po natin, pakikipagtipan po natin. At may mga panahon na nagagalit po tayo ng sobra sa asawa natin, sa mga kapwa nating tao, mga anak po natin, at dumadating yung time na nakakapagsalita tayo ng masasakit na salita. At marami pa pong mga kalokohan at mga kasalanan na nagagawa po natin araw-araw na siya pong nagiging dahilan kung minsan, mga kapatid, kung bakit tayo nahihiya ng lumapit sa Panginoon. May mga time na may need tayo, nahihiya na tayo manalangin sa Kanya. May mga time na parang minsan nga hinihila na lang natin yung ating mga paa papunta sa church. Lord, am I worthy? Karapat-dapat pa ba akong sumamba sa iyo? Karapat-dapat pa ba akong pumunta doon sa iglesia? Napakarumi ko na, Panginoon. Napakarami ko nang nagawang kasalanan at pagtataksil sa iyo gaya ni Pedro. Di po ba dumadating po ba kayo sa puntong gayon ng inyong mga buhay? Na kailangan nyo mag-church, kailangan nyo manalangin, pero alam nyo, napakarami yung mga kamalian, kasalanan nagawa sa Panginoon. Pero yung talata pong ito, mga kapatid at mga minamahal, ay nagpapatunay na kahit po nagkamali tayo, kahit ang dami na nating nagawang mga kasalanan sa Panginoon, kahit nasaktan natin ang paulit-ulit ang kanyang kalooban, kahit
napagtaksilan po natin siya dahil sa mga nagawa po nating kasalanan, handa pa rin po niya tayong tanggapin. Handa pa rin po niya tayong kilalanin bilang kanyang mga alagad at mga anak kung tayo lamang po ay lalapit sa kanya ng may basag na puso at totoong pananampalataya sa bisa ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. O purihin po ang ating Panginoon Diyos, hindi po siya gaya nating na mga tao na mapagtanim at mahirap magpatawad. Ang ating Panginoon Diyos po, mga kapatid, ay hindi po mapagtanim at mapagpatawad dahil lamang po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus na tayo nilinis ng kanyang kasalanan. Kailangan lang ho natin ay magsisi ng may basag na puso at lumapit o sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. So ganyan po yung nakita natin dito, mga kapatid, sa pag-imbita kay Pedro sa kabila ng kanyang kasalanan at pagtataksil sa ating Panginoong Hesukristo. Tinanggap pa rin siya ng ating Panginoon dahil po sa kanyang ginawa sa krus. Now, after po ng mga pahayag ng anghel ng Panginoon in verses 6 to 7, mababasa po natin yung naging tugon ng mga kababaihan dito. Na po tayo sa huling talata. Dito po mga kapatid, by the way, nagtapos yung kwento ni San Marcos tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinawag po natin ito na ang katapusan. Sabi po doon sa verse 8, huling talata, at sila'y pertaining sa mga babae, nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangagitla at sila ay nangagsasabi ng at hindi sila nangagsasabi ng anuman sa kanino man sapagkat sila'y nangatatakot. So sa unang tanaw po, mga kapatid, tila hindi maganda yung ending ng kwento ni San Marcos tungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Na-realize niyo po ba yon? Sinabi ko po na hindi masyadong maganda kasi kung mapapansin ninyo, ito ay nagtapos sa takot at pagsuway. Hindi po ba? And by the way, bago ko i-expound yung mga bagay na yan, sinabi ko po na ito yung ending ng Gospel according to St. Mark. Kasi yung verses 9 to 20, kung mapapansin niyo yung mga talata after po nito ay hindi originally isinulat ni San Marcos. Ayan po ay dahil sa tradisyon ng church na ilagay na lang dyan, pero hindi po yan matatagpuan sa mga sinauna at mas katiwa-tiwalang kopya o manuskrito ng sulat ni San Marcos. Kaya naman po yung mga modernong Bible po ngayon, kagaya po ng English Standard Version, may nakalagay po na footnote po dyan. Ang sabi, some of the earliest manuscripts do not include chapter 16 verses 9 to 20. So technically, ang verse 8, yung huling talata po ng book ng Mark. Kaya naman po naniniwala tayo na yung verse 8 na yung huling inspired na talata na isinulat ni San Marcos. Ngunit kung yung verse 8 na po yung huling talata ng Ebanghelyo ni Marcos, bakit parang tila bitin yung istorya or hindi maganda yung katapusan ng kanyang sulat? Hindi niyo po ba naiisip yon? Kung mapapasin niyo po, hindi po nagtapos sa pagdiriwang at selebrasyon or happy ending yung kasaysayan ng muling pagkabuhay. Ito po ay nagtapos sa sa takot ng mga babaeng ito at kanilang pagsuway. Bakit po pagsuway? Kasi ang utos sa kanila, sabihin sa mga alagad. Ano po? Pero hindi po nila yung sinabi agad. Sinabi din nila eventually, pero dito nakita nyo, hindi nila sinabi agad. Ano po? So bakit nga po tila hindi maganda, mga kapatid, yung ending ng Gospel of Mark? Ayon po sa ating pag-aaral, sinadya po ni San Marcos na maging ganito ang ending ng kanyang ebanghelyo para maipakita po niya na maging yung takot at pagsuway ng mga babaeng alagad ay napagtagumpayan ng kanyang pagkabuhay muli. Ito po ay nagbibigay encouragement sa mga mambabasa na kagaya po natin na kahit natakot at naging masuwayin yung mga babaeng alagad, ang kasalanan nila ay binayaran at tagapagtagumpayan ng ating tagapagligtas. Gaya din po na pinalawanag natin kay Apostol Pedro kanina. Sa kabila po ng kanyang pagtataksil, kinilala pa rin po siyang alagad at tinubos siya ng ating tagapagligtas. So ito din po, mga kapatid, ay nagpapakita na kung ano man po ang naging reaksyon at pagtanggap ng tao tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi po nagbabago ang katotohanan na siya po ay muling nabuhay.
Marami man po ang nagduda, marami man po ang nagagalit, marami man po ang tinuturing ito na isang kasinungalingan, hindi po nagbabago yung katotohanan ng pagkabuhay muli ni Kristo. Tila ganyan ang guys i-convey ni Marcos, kaya po dito siya nagtapos sa kanyang sulat. So pangalawa, ang ending po ng Ebanghelyo ni San Marcos ay sinadya niyang maging ganito bilang isang paraan ng paghamon at pagtatanong sa mga mambabasa na kagaya po natin. Para tinatanong po niya dito sa huling talata na ito, ganito ang naging tugon ng mga babaeng alagad nung nalaman nila ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ikaw, ano ang iyong magiging tugon? Yan po yung magandang tanong na tanongin natin sa ating mga sarili. Matatakot ka rin ba? Susuway ka rin ba? Kagaya po nila? O ikaw ay magdiriwang at sasampalataya dahil napagtagumpayan ng ating tagapagligtas ang kamatayan at ang kabayaran ng kasalanan. Maganda pong tanungin po natin yung ating mga sarili sa mga oras na ito. Ano po yung ating magiging tugon muli sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? And let me suggest 3 responses. No? Ano po yung maganda nating maging tugon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Una, sumampalataya ka. Sumampalataya ka. Ang pagkabuhay muli ni Kristo ay totoo pong nangyari sa kasaysayan. Ito po ay patunay na tagumpay ang kanyang misyon upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kung gayon, pagtiwalaan mo yung kanyang ginawa upang ikaw ay maligtas. At sinasabi ko po ito mga kapatid at mga minamahal, hindi lang po sa mga kasama natin dito na hindi pa sigurado ang kanilang kaligtasan. Sinasabi ko po ito maging sa mga mananampalataya at naligtas na sa mga oras na ito. Maaring naririto ka sa mga oras na ito na basag ang iyong puso, nahihiya ka sa Panginoon, pero alalahanin mo pinagtagumpayan na ni Jesus ang lahat ng kasalanang nagawa mo. At bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan mo rin ito sa iyong buhay. Sumampalataya ka lamang sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Pangalawa, pumanatag ka. Sumampalataya ka, pumanatag ka. Abutan ka man ng kamatayan o ng muling pagparito ng ating tagapagligtas, alam mong hindi ka mapapahamak. Hindi dahil sa ikaw ay mabuti, kundi dahil nabuhay muli si Kristo, dahil napagtagumpayan na po niya ang ating mga kasalanan. Kung gayon, wala nang natitirang anumang puot o galit sa iyo ng Diyos na dapat mong katakutan maging sa huling araw. Maging ang mga pagsubok, mga kapatid, na kahirapan na pinagdadaanan po natin ngayon, pwede po natin itong tanggapin na hindi nanggagaling sa isang galit at napopuot na Diyos. Maaari pong panghawakan po natin ang lahat ng mga bagay na ito, mabuti man o masama, na nangyayari po sa ating buhay ay nagkakalakip-lakip para sa iyong ikabubuti na nagmamahal sa Kanya, sabi sa Roma 8:28. Maaari kang magalak, mga kapatid, sa kabila po ng iyong mga pinagdadaanan dahil alam mo na nangyayari ito sa buhay mo dahil siya po ay mayroong mabuting plano sa buhay mo at iyan po ay walang iba kundi gawin kang kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. So maaari kang pumanatag, tamaan ka man ng matinding karamdaman, bumagsak man ang iyong negosyo, mamatay ka man, gumuho man ang lahat sa iyo, sapagkat alam mo na sa dulo, magiging okay din ang lahat sa iyo. Sapagkat anuman ang mangyayari sa iyong paligid, anuman ang mangyari sa iyo mismo, alam mo na mayroong gloria na naghihintay sa iyo sa piling ng Diyos. Lahat po yan ay pwede mong panghawakan dahil si Kristo ay nabuhay muli sa mga patay. Panghuli, mga kapatid, dapat mong maging tugon sa muling pagkabuhay ni Jesus ay mangaral ka. So, mampalataya ka, pumanatag ka, mangaral ka. Ipangaral mo ang mabuting balitang ito. Huwag mong solohin yung katotohanan ito. Sabihin mo ito sa mga anak mo, sa mga kapitbahay mo, sa asawa mo, sa mga kaibigan mo, sa lahat ng makakausap mo, yung mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sabihin mo sa kanila yung maluwalhating pag-asa na mararanasan ng lahat ng tigtitiwala po dito. At huwag kang matakot o mahiya, sapagkat hindi patay at talunan ng Kristo na atin pong pinangangaral. Siya po ay nagtagumpay. Siya po ay namatay. Oo, pero siya'y muling nabuhay muli noong 3 araw. Si Muhammad po ng Muslim
ay namatay na bulok at hanggang ngayon naroroon pa rin sa libingan. Pero yung Kristo na atin pong sinasamba at ipinangangaral ay nabuhay muli. Ang libingan po niya walang laman hanggang sa mga oras na ito sapagkat nagapi niya at napagtagumpayan po niya ang kamatayan. Therefore, mga kapatid, ipangaral natin siya sa lahat ng tao. Ipangaral natin ang hindi lang tungkol sa kanyang kamatayan, kundi ang kanyang muling pagkabuhay. Ipangaral natin ang pag-asa at kagalakan na dala ng katotohanan pong ito. Purihin po ang ating Panginoon.